natin tanungan. Sino mauna? Sige, ang paksa. Iyan mo. Paksa. Ihayag niya paksa. Ano paksa? Ang paksa yan, tunay na Diyos, di ba? Ng Muslim na si Allah ang tunay na Diyos. At tunayan ko naman bilang Kristiyano, at ayuan ko si Yahweh ang tunay na Diyos. Ayon sa Quran. Ayon sa Biblia. Sa kanya naman, Quran. Okay. Pero ang babasahin mo rin, Quran. Hindi, babasagin ko yung kanyang ala. Pwedeng basahin na hindi yun. Gagamitin ko. Gagamitin naman Biblia ko na si Yahweh hindi Diyos. Balik ka nun din. Igalang mo yung Quran. Quran yan. Nga ako, tinag nakasunap ako. May sunap ako. Nakashort ako. Pero kasi kaya ka sige. Ginamit mo yung Quran eh. Hindi mauna siya. 10 minutes ang papaliwanag. Ano ba? 10 minutes? 10 minuto. 10 minuto. Tapos 5 oras, 5 minuto na tanungan. Nagkatahimikan lang. Nagkausapan lang. Sige. Continue. Para mabigyan ng hangin lang. Gagamitin na lang. Yan natin sa magpasan. Inuulit ko sa lahat na debate na ito formal na debate namin ni Pastor Baladan. Bilang isang Muslim, inihingi ko ng paumanhin sa mga kapatid na nandito ngayon. Kung nandito kayo, ay itong usapin namin may masina na pag-uusap dahil Quran to Bible. Ang Quran natin, babasagin ng ating katunggali at huwag na kayong mapikon o maggamit ng anumang galit sa ating kalaban. Kapatid, usapin lamang ng magkapatid na Muslim at saka Kristiyano. Ganun kita na kami. Kung masasaktan din namin kayo, huwag sana kayo magagalit. Yun din. Bayaan mo lang. Sino mag-umpisa ako? Kayo na mag-umpisa. Sila lang, brother. Ay, game. La ilaha illallah wa la ang higit sa lahat, ako'y maglalahad ng kaya ko, umayo ako rito bilang patunay ng Allah na siyang tunay na karapat-dapat sambahin ay ako'y magbabasa muna dito sa aking aklat at mamaya ito, ano po na to, itiklop sa Suratul Imran. Sa aming paniniwala, si Allah ang tunay na Diyos. Bakit ko masabi? Sapagkat ang Quran ay nagsasabi na siya lamang ang kanyang karapat-dapat sambahin. Unang-una, nilikha tayo ng Allah upang ano ang ating layunin sa Kanya, ay ating lamang sambahin. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang pangangailangan sa atin. Hindi siya nangangailangan ng pera, hindi siya nangangailangan ng pagkain, o pang-inom, o kapahingahan. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit lahat ng oras, ay wala siyang kapaguran. Ang sinabi niya, nasasaksiyan niya lahat ang galaw ng mundo. Nilalaman nito, maging sa ibabaw o sa ilalim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siyang lumikha ng lahat-lahat ng bagay dito sa mundo. Hayop man, halaman, at mga tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nung sinabi niya sa Suratul Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang sinabi ng Allah, O Muhammad, sabihin mo sa mga tao
na ako, ang Allah, na hindi ipinanganak at hindi nanganak at walang katulad, sinasamba ng lahat. So, sa ganung paksa, o sa ganung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala na tayong ibang Diyos na hanapin pa maliban na sa Kanya. Dito sa dito sa lugar natin, maraming mga lingwahe na binigay ang pangalan ng Diyos. Katulad sa mga Kristiyano, ang kanilang tawag sa kanilang Diyos ay Ama. Yahweh man o ano man. So, sino ngayon ang Ama ang tinutukoy ng ating katunggali ngayon? At mayroon din silang patotoo na ang Diyos nila ay si Jesus pa rin at ang Ama. Ngayon, yung paksa nito ay hindi natin isasama dito si Jesus dahil hindi itong paksa namin, ano ko lang yun. Nagsasabi lang ang Quran na tanging siya lang ang sinasamba. Dito sa Suratul Imran, o dito na tayo sa Surah Al-Maida. Ang sabi dito, o kayong nagsisimpalataya, tuparin ninyo ang inyong mga kontrata sa inyo ay pinahintulutan bilang pagkain ang lahat ng mga hayop na bakahan, maliban na lamang kung ano ang sa inyo ay ipahayag dito. Bilang ipinagbabawal ang pangangaso o pamamaril ng mga hayop ay hindi pinahintulutan kung kayo ay nagsasagawa ng Hajj o Pilgrim. O kayong nagsisimpalataya, huwag ninyong labagin ang kabanalan ng mga ritual ni Allah. Alalaong baga, huwag gumawa ng mga ipinagbabawal ni Allah habang kayo ay nasa kalagayan ng ihram. So, ibig sabihin, kaming mga Muslim, maging sa material ay hindi kami basta pumapatay ng hayop na walang pahintulot ang Allah subhanahu wa ta'ala na barilin natin ang isang hayop, kailangan idaan natin ito sa sumbali. Ibig sabihin, bago natin patayin ng hayop, humingi muna tayo ng kapatawaran sa tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim ba? Oo, Muslim. Alhamdulillah. Ngayon, itong usapin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang katulad. Ang usaping ito, ang sabi ng aking katunggali, ang Allah itinulad sa isang lampara o itinulad sa isang bituin. Ngayon, patutunayan niya sa akin mamaya na kung Allah ay parang isang bituin. Kasi ang usapan namin, may parang siyang nabasa dyan sa aming banal na Quran. Sa Suratul Nur, ayat 35. Kaming mga Muslim, naniniwala lang kami sa nag-iisang Diyos. Pag sinabing Diyos, may pangalan. Kasi kapag Diyos lang ang tatawagin natin, hindi natin matutukoy kung sino ang ating sasambahin. Sinabi mo nga, may Diyos ka. Sino ang pangalan ng Diyos mo? Kami agad-agad, pag tinanong mo sino ang Diyos namin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innallaha, akin lang ang aking pangalan, Innallaha. Walang nagmamayari ng sinuman ito. Hindi pwedeng gayahin ng sinuman. Kaya ang Allah, siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang tumutusto sa atin. Ano man ang ating mga gawain, ano man ang mga pagkain natin, yung mga bisa natin, sa Kanya nang gumula lahat. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala walang pangangailangan sa atin. Tayo ang may pangangailangan sa Kanya. Anong sinabi niya sa banal na Quran? Nilikha ko kayo upang ako'y inyong sambahin lamang.
Hindi tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para gumawa tayo ng sambahin. Kaya ang banal na Quran, ibinaba ito upang ang mga tao magkaroon ng liwanag sa kanilang isipan. Ibinaba ito kay Prophet Muhammad upang ipahayag sa mga tao na tanging si Allah lang ang may kakayahan, nanging si Allah lang ang ating dudulugan ng ating mga problema. Lahat ng mga propeta na binaba sa lupa, magmula kay Noah, sa panahon ni Noah, may mga tao na hindi sumasamba sa Diyos. Nung ipinaliwanag ni Noah na siya ang sinasamba niya, tanging si Allah lang. Maging hindi man Allah ang kanyang sinabi doon, pero isa lang ang kanyang sinasamba. Kasi nga, ang Arabic na pangalang Allah, yun ang pangalan niya sa Arabic. Ngayon, maghahanap tayo ng pangalan ni Pastor mamaya kung ano din ang tawag sa kanyang Diyos mamaya. Wala tayong ano doon. Basta sa aming mga Muslim, ang paniniwala namin, tanging si Allah lang ang Diyos namin. Hindi pwedeng si Jesus. Si Jesus, bilang isang propeta lang siya. Hindi namin siya dinadaon, hindi namin siya binababa. Kung ano sinabi niya sa banal na Quran, yun lang ang aming patutuo. Ngayon, paano natin masasabi na mayroon pang ibang Diyos maliban na sa Kanya? Kung mayroon pang ibang Diyos maliban na sa Kanya, ibig sabihin nagsisinungaling ang aming Quran. Dahil ang sinabi ng maliwanag na sinabi sa banal na Quran, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ang ibig sabihin, ako sumasaksi na walang ibang Diyos maliban na sa Allah. At ako sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo. So, kapag meron pa tayong tinukoy na ibang Diyos, ibig sabihin, sinungaling ang Quran. Ngayon, saan natin matatagpuan sa ating kalaban na si Pastor na mamaya itayo din niya na mayroon din siyang isang Diyos lamang? Na wala ng iba pa. Na wala ng katulad pa. Dahil ang sinasabi ko dito, ang Allah, kahit kailan, hindi siya tinulad sa isang lampara. O hindi siya inambing sa isang bituin. Ang patutuo ng banal na Quran, ang Allah ay sinag ng bituin. Hindi siya itinulad. Nagpatutuo ang Allah, kung tayo'y mananampalataya, hindi natin sasabihin kasi ang Allah hindi nakikita. Ngayon, kung tayo may paniniwala, ano ba ang Diyos? Sino ba siya? Walang nakakita sa Diyos. Kahit ang Biblia nagsasabi, walang nakakita sa Diyos. Di marinig ang kanyang tinig. Kaya, walang sinuman na makapagpatotoo na ang Diyos natin ay nakausap natin. Ang Diyos ay kahit kailan hindi pwedeng pumasok sa ating katawan. Dahil ang Diyos ay dakila sa lahat. Ang katawan natin ay maliit. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na nandito sa akin ang Diyos. Sa katawan ko. Never. Sino ka para magpasok sa iyo ang Diyos? Kung ang mga propeta, walang pumasok na Diyos sa kanilang katawan. Bagkos ang Diyos nagpapadala ng mensahe sa kanyang mga propeta.